First morning sa inyo lahat mga kapatid. Pastor Danji. God first morning po sa ating lahat, mga kapatid, sa lahat ng kasama natin dito sa Zoom at sa FB Live at ganoon din sa YouTube. Happy God first morning po sa ating lahat. Tayo po ay muna, bago tayo manalangin, tayo po muna ay magbabasa ng salita ng Diyos, ng Biblia. At ang atin pong scripture reading ay matatagpuan sa 2 Peter chapter 2. At kung merong nagnanais na magbabasang kasama ko, ay atin po itong paghahatian mga kapatid. Mag-raise lang po kayo ng inyong mga kamay. Sino pong nagnanais na magbasa ng ilang bahagi ng 2 Peter chapter 2? Meron po ba mga kapatid? May 22 verses ito, Pastor, ano? Yes po. Yeah. 2 verses. So, sino pong nagnanais makisangkot sa pagbabasa mga kapatid? Atin po itong hati-hatiin. Meron tayong mga kasamang pastor dito. Pwede po siguro natin involve yung ating mga manggagawa. Yes po, mga pastors. Mag-raise lang po yung inyong hand at para kayo ay ma-recognize na kayo ay magbabasa din, mabigyan ng verses. Sign mo na lang, Pastor, siguro. Nakikita mo ba? Ayun, si Brother Melvin Pastor, Vilazar. 2 Peter chapter 2 po. Yes, 2 Peter chapter 2. Sige po. Ang hahatiin natin, Brother Melvin, ano po? Siguro ako yung mauuna. Hanggang 22 ito, hanggang 11 ako. Ano? And then, ikaw ay 12 to 22. Sige po. Okay. 2 Peter chapter 2. Ngunit, akin po babasahin sa King James Version, sa Tagalog po. Ganito po ang sabi. Ngunit may magsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro, na mga papasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hilwaang pananampalataya, itatatuwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na mga tataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. Verse 2, at maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahalay, na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Verse 3, at sa kasakiman sa mga pakunwaring salita ay ipangangalakal kayo, na ang hatol nga sa kanila mula ng una ay hindi nagluluwat, at ang kanilang kapahamakan ay hindi nagugupiling. Verse 4, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpapatawad sa mga anghel ng mga kasala ang mga yaon, kundi sila ay ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Verse 5, at ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad, datapwat iningatan ni Noe na tagapangaral ng katuwiran na kasama ng ibang ito pa, noong dahil ang pagkagunaw sa sanlibutan ng masasama. Verse 6, at pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga bayan sa Sodoma at Gomora, na pinapaging abo ng maging halimbawa sa mga magsisipamuhay
na masama. Verse 7, at iniligtas ang matuwid na si Lot na lubhang nahahapis sa mahalay na pamumuhay ng masama. Verse 8, sapagkat ang matuwid na ito na, na, ma- na mamayang kasama nila ay lubhang nahapis araw-araw ang kaniyang matuwid na kaluluwa sa pagkakita at pagkarinig niya na mga gawa nilang laban sa kautusan. Verse 9, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Verse 10, datapwat lalong-lalo na ang mga nagsisilakad na ayon sa laman sa masamang pita ng karumihan at nangagpupuot sa pagkasakop mga mapangahas, pangsariling kalooban. Sila'y hindi natatakot na magsisali sa alipusta sa mga pangulo. Verse 11, samantalang ang mga anghel, bagamat lalong dakila ang lakas at kapangyarihan, ay hindi nagtataglay ng paghatol na may alipusta laban sa kanila sa harapan ng Panginoon. Okay po. Verse 12. Datapot ang mga ito na gaya ng mga kinapal na walang bait na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at lipulin na nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman ay walang pagsalansang. Lilipulin siya kanila ring pagkalipol. Verse 13 na nangabababa na nangab ano ba to? Na nagbabata ng masama na kabayaran ng gawang masama. Palibhasa ay naari nilang isang kaligayahan ang magpakakalayaw kung araw, mga dungis at kapistahan na nagpapakalayaw sa kanilang mga daya, samantalang sila ay nakikipagpakinig sa inyo. Verse 14, na may mga matang puspos ng pangangalo niya at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala, na umaakit sa mga kaluluwang walang tega na may pusong sanay sa kasakiman, mga anak ng paglait. Verse 15, na pagkaalis sa daang matuwid ay nangaligaw sila. Palibhasa ay nagsisunod sa daan ni Balaam na anak ni Beor, na nag-ibig ng kabayaran ng gawang masama. Verse 16, datapot sila'y sinasaway dahil sa kanilang sariling pagsalangsang na isang asnong pipi ay nangusap ng tinig ng tao at pinigil ang kaululan ng propeta. Number 17, ang mga ito ay mga bukal na walang tubig, mga ulap na tinatangay ng unos, na sa kanila ay itinaan ng kapusikitan ng kadiliman. Verse 18, sapagkat sa pananalita ng mga kapalalunan na walang kabuluhan, ay umaakit sila sa masamang pita ng laman na namamagitan ng kalibugan doon sa nagsisitaka sa nangamumuhay sa kamalian, na pinangangakuan ng kalayaan, samantalang sila ay mga alipin ng kabulukan, sapagkat ang nadaig ni naman ay naging alipin din naman niyaon. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan sa pamamagitan ng pagkilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahaluluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa noong una, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makakilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Verse 22, nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanilang sariling suka at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Ayan po. Amen. Maraming salamat, Brother Melvin. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa atin pong nabasa ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Maraming salamat po sapagkat inyo po kaming ginising sa umagang ito at taglay namin ang buhay at kalakasan. Salamat sa pag-iingat ninyo sa gabi ng aming pamamahinga, pagtulog, at narito, O Diyos. Kami ay gising at ikaw ay amin pong inuuna sa lahat bago namin harapin ang aming kabisihan sa buong maghapong ito. O Diyos, narito ang amin pong mga sarili, inyo po kaming pakalinisin, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, upang kami ay maging dalisay sa inyong harapan sa umagang ito. At maghari ang inyong banal na Espiritu, Panginoon, upang sa gayon sa amin pong pagpuri sa inyo sa umagang ito ay maging katanggap-tanggap sa inyo, isang mabangong samyo sa inyo diyan sa kaitaasan. At punan niyo kami ng karunungan, O Diyos, lalo tigit sa may mga bahagi sa umagang ito. Ang pangunguna ng iyong banal na Espiritu ang amin pong maranasan. At tunay na maging pagpapala sa aming lahat ang umagang ito. Ikaw ay aming maluwalhati. Salamat ng marami, O Diyos, sa pagdinig ng aming panalangin. Ito po ay aming hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. God first morning, Pastor Danji. Okay, happy God first morning po sa ating lahat. God first morning po sa ating po lahat, mga kapatid. Magbatin sa maikling panahon. At narito mga kapatid, sa umagang ito, ang atin pong mga speakers sa Lest We Forget ay si Sister Liwayway Balagtas. At sa Amen. ating pong stewardship ay si Brother John Harold Pilla. Ito po ay Youth President ng Area 5, si Brother John Harold Pilla. Siya po yung ating speaker sa stewardship. Sa United Prayer naman natin mamaya, mga kapatid, ay pangunahan tayo sa adoration and confession ni Pastor Ranel Pipito at sa Thanksgiving and Supplication, Pastor Nelvin Alabanza. Po, happy God first morning po sa ating lahat, mga namahal na mga kapatid. At sa punto pong ito, ayan, nais ko pong ibigay ang pagkakataon sa atin pong speaker ng Lest We Forget, Sister Liwayway Balagtas. Good morning, ma'am. Morning po. Good morning po, Ma'am Liwayway. Kumusta po kayo? Buti po. Good morning, Ma'am. Liwayway. Ang ating pong topic o paksa o pamagat ng ating pong devotional ngayong umaga ay ang batayan ng pansariling pagkaunawa ng Sabbatarian Adventist. Ang key text po ay matagpuan sa Jeremias 31:21. Ang sabi po ay, maglagay ka ng mga pananda sa daan para sa iyo, gumawa ka ng mga posting tanda, ituwid mo ang iyong pag-iisip sa lansangan. Sabi po ay, hindi kailanman pinaghiwalay ni Joseph Bates ang kasaysayan at teolohiya. Sa halip, sa kanyang isip ay may dalawang aspeto ang mga ito ng magkaparehong paksa. Ang pagkakaisang iyon ay makikita sa mga pamagat ng karamihan sa kanyang mga aklat, kabilang ang kanyang dalawang edisyon ng The Seventh-day Sabbath, A Perpetual Sign, 1846 to 1847, na naglalaman ng subtitle na From the Beginning
to the entering into the gates of the holy city according to the commandment. Ang parehong makasaysayang pagsang-ayon na iyon ay malinaw na lumilitaw sa kanyang 1847 Second Advent waymarks and high heaps, or a connected view of the fulfillment of prophecy by God's peculiar people from the year 1840 to 1847. Para kay Bates, ang Sabbatarian Adventism ay isang kilusan at isang mensaheng nakaangkla sa propetikong kasaysayan. Ang mga tanda ng daan at taas na bunton ay isang malinaw na paglisan ng Jeremias 31:21 na tumutukoy sa kanila bilang mga bagay o mga gabay para sa bayan ng Diyos sa kanilang paglalakbay pa uwi. Noong Ineriwan ay nakita natin sa ating unang pagbasa, ang Josue 4:20-22, kung paanong ginamit ng Diyos ang isang tumpok ng mga bato ng alaala upang tulungan ang kanyang bayan na huwag kalimutan kung paano niya sila ginabayan ng nagdaang panahon. Ginamit ni Bates ang kaparehong metapora upang ipahiwatig na pinamumunuan pa rin ng Diyos ang kanyang bayan. Tuwang-tuwa si James White tungkol sa Second Advent waymarks at high heaps ni Bates. Pinuri niya ito sa isang kaibigan isang buwan pagkatapos nitong mailathala na binanggit na si Brother Bates ay may libro tungkol sa ating nakaraang karanasan. Pagkaraan ng 3 buwan, isinulat ni James na gumagawa si Bates tungkol sa Sabat ng Panginoon at ang ating nakaraang karanasan ay napakahalaga sa atin sa panahong ito ng pagsubok. Nagpatuloy siya na pasalamatan ng Diyos sa pagiging kwalipikado ng ating kapatid na Bates upang malinaw niyang itugma ang ating nakaraang karanasan sa Biblia at malinaw na ipinagtanggol ang tanong tungkol sa Sabat. Sa isip ni White, ang pangunahing kontribusyon ni Bates ay kung ano ang inilalarawan ni James sa kalaunan bilang kadena ng mga pangyayari na pananaw tungkol sa kung paano pinamumunuan ng Diyos ang kanyang bayan gaya ng ipinakita sa Apokalipsis 14. Ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ay nagsimula sa pangangaral ni William Miller ng mabuting balita ng ikalawang pagparito. Apokalipsis 14:6-7 na nagpatuloy sa pangangaral ni Charles Pitts ng mensahe na ang Babylonia ay bumagsak at nagtapos sa pangangaral ng Apokalipsis 14:12. Kasama nito ang mensahe ng pag-iingat sa utos para sa panghuling panahon. Nakita ni Bates at ngayon ay kasama ng mga White na ang kadenang iyon ay humantong sa ikalawang pagparito. Kaya po sabi nga po dito, salamat Panginoon na ibinigay mo ang mga tanda ng propesiya. Tulungan mo kaming maunawaan ang kanilang kaugnayan. So, tunay po na napag-unawa po ng ating pong mga pioneers sa katauhan po ni Joseph Bates and James White na ang ating paniniwala ukol sa Sabat ay totoong nakabatay sa Biblia na kung paano ito ipinangiling noong una sa karanasan ng bayan ng Diyos na mabasa naman po talaga sa Bible na kung kaya sabi ko ay mariin itong na ipapahayag at na ipagtatanggol kung anumang katanungan nito ukol sa Sabat. Nawa po ay napagpala tayo sa ating pong binasa at baka naisin po natin ang mga katotohanan na nakapaloob na sa gayon ay di po tayo mailigaw ni naman. At magawa din po natin itong maibahagi sa ang mga katotohanan na meron tayo.
Muli po ay salamat po sa ating pong pakikinig at happy God First Morning. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Ganda ng ating Pastor Danji, Amen. agang ito. Pastor Danji, Bago tayo mag-closing prayer ay mayroon bang nais mag-reflect sa ating devotional reading? yeah, Pastor Danji, Yes morning. po. Pastor, sige po. Good morning. Pastor Nelson, muli nating Good basahin. morning, Pastor. Gabayan natin ang mga kapatid. Muli nating basahin ang ating fundamental belief number 20. Kasi iwanan na po natin ito sa susunod na araw. Yes po. Naho tayo dito sa mahabang talakayan ng Sabbatarian Adventist. Muli nating ripasuhin mga kapatid ang content ng ating fundamental belief number 20, the Sabbath. Okay, sama-sama po nating basahin. Pastor, pakilid mo na lang, Pastor Nelson. Okay. Basahin po natin mga kapatid, ano? Sige po. Seventh-day Adventist fundamental belief, the Sabbath. The gracious Creator, after 6 days of creation, rested on the Sabbath day and instituted the Sabbath for all people as a memorial of creation. The fourth commandment of God's unchangeable laws required the observance of the seventh-day Sabbath as the day rest, worship, and ministry in harmony with the teaching and practice of Jesus, the Lord of the Sabbath. The Sabbath is a day of delightful communion with God and one another. It is a symbol of our redemption in Christ, a sign of our sanctification, a token of our allegiance, and a foretaste of our eternal future in God's kingdom. The Sabbath is God's perpetual sign of His eternal covenant between Him and His people. Joyful observance of this holy time from evening to evening, sunset to sunset, is a celebration of God's creative and redemptive acts. So yan po, Pastor. Napakaganda po ng atin pong pundasyon, ng atin pong pananaw at paniniwala patungkol po sa Sabbath. Very biblical po talaga at very meaningful ang panato. Kung himayin po natin bawat sipi, bawat sentence ay talagang malalim ang pagkakahulugan, Pastor Danji, Pastor Jerry, ng atin pong doktrinang ito, Pastor. Amen. Yeah, Ma'am Liwayway, pwede po natin i-close sa prayer po. Po, pray po tayo. Dakilang Diyos, patuloy po ang aming papuri at pasalamat sa karunungan at kaalaman na inyong ipinaranas sa inyong mga lingkod na noong una pa man, sila ay pinagkalooban nyo ng mga inspirasyon na hanggang sa mga kapanahon na yun na tulad nito. Nawa po ay patuloy naming yakapin ang buong katotohanan ukol sa Sabat na nagmula po ito sa inyo at ibahagi po namin ito at maging mission namin po ito sa aming kapwa. Salamat po sa pagdinig niyo po sa aming panalangin. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po, Ma'am Liwayway and Pastor Nelson. Ay, salamat po, ma'am, sa inyo po pangunguna. Opo. God bless po sa inyo. Pagpalain po. Thank you po. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular,
but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Jesus is coming soon. Amen. Praise the Lord. Sige, Pastor Danji. Good Okay. morning po sa ating po lahat. Happy God First morning po ulit sa ating lahat. Tayo muna ay bago tayo magtungo sa ating mga reflections at sa ating mga question and answer mamaya, ay pwede niyo muna buksan ang inyong mga camera, magbatian kayo mga kapatid ng God First morning. Happy God First morning. Pastor Antonio, Pastor Nelson. Happy God First morning. Morning po sa ating Morning po. mga kapatid. Morning po. Happy God First morning. Natin ngayong umaga ang ating masipag at mabait, masipag sa kabanalan. Ating mahal na Pangulo, Pastor Jerry Stabilio, at ang ating masipag na stewardship, mabait, Stewardship Director, Pastor Nelson. Siyang makakatulong muli sa atin mamaya sa ating mga katanungan upang tayo ay malinawang maigi sa patungkol sa stewardship. Okay po. So, tayo ay dadako sa atin pong mga reflections po sa stewardship na topic kagabi. Mga kapatid, sino pong may gustong mag-reflect? Kain muna natin siguro para ito yung katapusan ng Ito yung katapusan ng ating chapter 21. Opo. Yes po, ito yung akin po muna babasahin, Pastor Jerry. Yes, please. Yung maikli, okay. Sabi dito, ipinakita sa akin na mali ang paggamit ng ikapo. Ayan. Ito po ay si Mrs. White, ang nagsasabi dito. Ang sabi niya, ipinakita sa akin na mali ang paggamit ng ikapo para sa mga incidental na gastusin ng simbahan. Sa bagay na ito, mayroong paglihis mula sa tamang mga pamamaraan. Mas mabuti pang magbihis ng hindi magarbo, bawasan ang mga kalayawan, magsanay ng pagpapakasakit
ato pa rin ang mga gastusing ito. Sa paggawa nito, magkakaroon ka ng malinis na budhi. Ngunit, ito mga kapatid, mas mahalaga. Ngunit, ninanakawan mo ang Diyos sa tuwing ilalagay mo ang iyong kamay sa kaban upang kunin ang pondo para sa mga pang-araw-araw na gastusin ng simbahan. Ayan po yung ating topic nung Hapon, sir. kahapon ng umaga. Ito ang ating bibigyan ng reflection sa mga oras na ito, mga kapatid. Sino may nais? So, Daddy. Yes po, Pastor Nelson. Okay. Salamat po, Pastor, sa inyo pong pagbabasa. So, ito na po yung huling bahagi ng chapter 21 na the use of tithe, mga kapatid. So, maliwanag po sa mga nakaraang araw na kung paano natin gagamitin ang tithe. Ang Diyos po ang nagtakda po noon sapagkat yun po ay pag-aari ng Diyos. So siya din po ang magtatakda kung saan, paano gagamitin ang sa Kanya. So, ang Diyos po ang nagtakda noon, hindi po tayo, mga kapatid. So, kaya lang, dahil ang Diyos ay ipinagkatiwala ang pangangasiwa, so, from our income, mga kapatid, ay the portion of our income ay merong ipinagkatiwala ang Diyos sa atin. So ang atin pong lesson sa nakaraan at hanggang ngayon ay talagang pinapaalalahanan tayo ng Diyos na ibalik, at pag naibalik na ito, mga kapatid, ay gagamitin natin sa tama, hindi po sa mga emergency fund, hindi po sa poor fund, hindi po sa mga gift giving. So, yun po yung mga binanggit po ng mga nakarang mga araw eh. So, ngayon naman ay nakatuon siya sa ang ikapo ay wag daw gagamitin sa mga expenses o sa mga bayarin ng ating simbahan. Baka tayo po ay matukso, sabi ng Council on Stewardship, sa dami ng ating mga expenses, ay iisipin natin, ito na lang yung perang natitira. Ito lang yung perang hawak natin. So, baka matukso tayo, mga kapatid. Parang gayahin natin yung panukala na ginawa ni Moses na kanyang inanyayahan ang bayan ng Diyos na magdala ng kanilang mga handog para sa pagtatayo ng tabernakulo. Kaya dito ay, sabi niya ay pinakita sa akin. So, hanggang ngayon mga kapatid ay meron tayo mga simbahan na paisa-isa na sabi dito ni Mrs. White, I have shown that it is wrong to use the tithe for defraying the incidental expenses of the church. Mga bayarin ng ating simbahan, mga kapatid. So yung operation ng simbahan, ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos o mga bayarin ng simbahan o kagastusan ng simbahan o kanumang operation ng simbahan na yan ay ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos ay yung mga handog ang siyang magsusustain ng gawain sa local church. Pero yung ikapo, sabi ng Panginoon, ay wag daw po nating gagalawin sapagkat ang Diyos ang nagtakda ng mga dapat na paggagamitan noon. So sabi niya, kung hanggat maaari, sabi ni Mrs. White, ay ikat natin ang lahat ng ating mga kagastusan kung tayo ay mahihirapan sa pagtustos ng kagastusan o bayarin ng ating simbahan. Pangatlo, sabi niya dito, kapag gagawin natin ay, sabi niya, by so doing, you will have a clear conscience. Ang stewardship principle, kapag ako ay merong ibabalik ko yung portion ng Panginoon, yung para sa Panginoon, yung ikapo sa Diyos, mga kapatid, ang principle ng stewardship, it removes worry. Kaya sabi ni Mrs. White ay, by so doing, you will have a clear conscience. So,
kapag ka nagamit natin ng tama, clear ang ating konsensya. Wala tayong pananagutan. Sabagay, ayan yung mga principle ng stewardship, mga kapatid. So, there is the responsibility and accountability. Kapag naibalik natin at nagamit yun natin ng tama, mga kapatid, ay it removes worry, and we have a responsibility and a clear accountability for the using of tithe, mga kapatid. Isa pa, sabi dito, so but you are robbing God every time that you put your hands into the treasury for funds to meet the running expenses for the church. So dito mga kapatid, ito yung mga noong araw, sa bagay, pare-parehas naman tayong matagal ng Adventista, noong araw ay ang mga kapatid ay natutuksong i-hold ang tithe, mga kapatid, sa kanilang sariling pangangasiwa. So, yung ganitong mga karanasan ay talagang ang Diyos ay nagbibigay ng babala na kailanman ay wag daw po tayong matukso sa ganitong bagay, sapagkat yun ay pamumusong sa Diyos. Bakit pamumusong? Sapagkat yun ay pag-aari ng Diyos. So ganun mga kapatid yung bagay nito. Kaya ito po ay isang maingat na paalala ng ating pumahal na propetisa sa Council on Stewardship na kahit pa sa kagastusan o bayarin ng iglesia ay wag daw po nating gagamitin ang ikapo ng Panginoon. Kaya sabi ko po sa inyo kanina, kahit po sino po yan po sabi ko sa inyo mga nakarang araw, kahit sino po sa atin, kahit sa opisina, kahit sa so meron lamang ang ating iglesia ay may nakatakda kung saan gagamitin ang ikapo ng Panginoon. Nakatali ang kamay. Pag kami nung ako'y batang manggagawa, di ko maintindihan yon. Hindi ko maintindihan. Bakit? Kasi may policy. So so ganun mga kapatid. Nakatali ang kamay sapagkat ang Diyos ang nagtakda kung paano gagamitin ang ikapo, sapagkat yun ay pag-aari ng Diyos. So yun lang, Pastor Danji, Pastor Jerry. Baka Yes, maraming salamat, Pastor Nelson. Napakalinaw po, ano? Amen. Mayroong isinent dito si Pastor Jerry. Sige. Akin pong babasahin, Pastor, Ayan. itong bahagi ni Pastor Jerry Estabillo. Sabi dito, nakakapagpalakas ang payo na ito mula kay Mrs. White. Very practical. Ano sa palagay nyo? According to her, I was shown that... Huwag nang basahin, Pastor, yan. Kasi yan ang po yung binasa nyo. Ito lang din yun, Pastor. Okay, ito yun. Yan, so, sa English lang. Okay. So, Sister Ned. Pastor Danji, Sige po. Yes po. gusto ko lang bigyan din yung very practical side nung payo ni Sister White. Matapos po niyang ibigay yung real purpose po nung pinagagamitan ng tithe. Nagbigay po naman siya ng suggestion. Ang ganda ng suggestion niya. Matapos niyang gawin yung principle, sabi niya, it would be far better to dress less expensively. Cut your indulgences, practice self-denial, and meet these outgoings. Ayan. So, mga kapatid, ito po ay payo. Ganda-ganda, very practical. Ang ibig sabihin lang po niya, para tumaas yung potential na natin magbigay, mag-self-sacrifice talaga. Yun po yung point niya. Unahin muna yung mga pangailangan ng gawain ng Diyos bago yung sarili. Yan, naranasan ko po yan mga kapatid nung mga panahong hindi ko pa po naiintindihan ito, yung ating mga ginagawa. Mahilig po kasi ako sa Levi's, mga kapatid, na pantalon. Bibili po ako ng 1,200 na Levi's. Ang sobre ko ay 10 piso po ang offering. Bibili po ng mahaling mga sasakyan, pero ang offering naman po ay 500. Ayun po yun, naapektuhan po talaga yung giving potential kapag po tayo ay hindi naintindihan yung payong ito, no?
mas maganda ng mababa lang muna ang mga gastos, paunlarin muna ang gawain ng Diyos. Si Jesus po kasi ay babalik na. Yan mga kapatid. Meron pong isang quotation akong nabasa. Yung quotation po na ito ay nagwiwika na when God blesses you financially, gusto ko magpakita nga, wala ko nakikita yan. When God blesses you financially, don't raise your standard of living, raise standard of giving. Giving. Praise the Lord. Put God first and Okay. you will never be last. Kaya paunlarin po natin yung COP para ho yun ang pambayad natin sa mga charge upkeep and expenses. Yes, napapansin ko, Pastor Jerry, na po, palinaw ng palinaw, no? Yung ating pag-unawa dito po sa COP. Lahat po pala na ay mayroong direction, yung tithes, yung offering natin. Hindi pala baka iisipin ng marami. Ano yan? Pera-pera? No, hindi po, ano? Kundi tayo ay tinuturuan ng Panginoon na maging tapat na katiwala, ibigay ang para sa Kanya, at yung maging mapagbigay tayo sa Kanya. So, ako personally, mga kapatid, ay talagang mas lumago pa ang aking pangunawa rito at ako ay mayroong pangako sa Panginoon. Yung pledge, yan. So, na akin pong nagagawa sa ngayon. Salamat sa ating programang ito. At hindi lamang tayo nakikinabang, kundi lahat ng ating mga kapatid ay natututo. Meron po dito mga kapatid na binahagi si Sister Net, akin pong babasahin. Patunay lamang na ang ikapo ay banal dahil ito ay pag-aari ng Diyos. Katulad ng 10 utos, ito ay iniatas na sundin, gamitin sa tamang paraan, anumang dahilan ng tao, hindi karapatan ng sino man na galawin ito. Kaya nandoon ang sinasabi ng Diyos sa atin na atin siyang pinagnanakawan. Every time na ginagalaw ito, ang Diyos lamang ang may takda kung saan ito gagamitin. Fear God, sundin ang kaniyang mga utos. Okay, salamat po, Sister. And si Dr. Garcia, Pastor. Si Doc Garcia, meron po yatang comment. Doc. Yes, Opo, good morning. God first morning po sa inyo. God first morning po sa lahat. Gusto ko lang pong ituloy at tapusin ito pong ating binasa, yung binasa po ni Pastor Jerry. Napakaganda po. Yung pong sa huli. Sa huling bahagi po, ang sabi, but you are robbing God every time that you put your hands into the treasury for funds to meet the running expenses of the church. Mga kapatid, ito po ay hindi pang sariling gastusin na ginagawa. Para din po sa church. Expenses po ng church natin. Marami po ang maaaring mag-isip na, anyway, ito naman ay ginagamit sa church. Bakit hindi natin gawin? Pero sangayon po sa sinabi ni Ellen G. White, ay ninanakawan natin ang Diyos. Kung ating ilalagay ang ating kamay at gawin natin yung gusto nating gawin para ma-meet natin ang mga gastusin po ng iglesia. Hindi po. Kaya napakaselan po na ating pakialaman ang ikapupo ng na dapat nating ibigay sa Diyos. Yun lang po ang aking napansin na mga baka isipin po natin na anyway sa church naman ito. Hindi po tama. Yun lang po at good morning sa lahat. Maraming salamat po, Dr. Vic. Napakaganda po ng inyong binahagi. Tama nga mga kapatid, Pastor Danji. Yes po, Pastor Nelson. Alam niyo mga kapatid, kahit sa lumang tipan, kahit nung nagpasimula ang ikapo mga kapatid sa panahon ni Abraham, nagpatuloy kay Moses, hanggang sa nagtatayo na sila ng tabernakulo. So talagang ang kagastusan, kahit sa pagtatayo ng tabernakulo, ay hindi pinagamit ng Diyos
Yun mga kapatid, hindi na expenses yun. Yun ay pagtatayo na ng tabernakulo o pagre-repair sa mga templo. So mababasa natin yan mga kapatid sa kasaysayan o kwento ng Israel ay kahit nasa mismo pagtatayo o sa paggamit mismo doon sa templo ay talagang hindi ang ginagamit nila ay ang kanilang mga handog, mga offering, mga kapatid sa kasaysayan ni Moses. So kung paano itayo ang tabernakulo, nakita ng batang Josiah, yung tabernakulo mga kapatid, handog ang pinagamit sa kanila ng Diyos mga Pastor Danji. So, kaya itong babala ni Mrs. White na ito ay kanyang testimony. Kaya tinignan ko yung kung kailan niya sinabi ito, 1896 mga kapatid. Talagang binigyan niya ng babala ang church management na talaga kasi nakita niya na ang pangangasiwa sa lokal o maging sa pangkalahatan ay binibigyan niya ng babala na yung maling paggamit. So iles yung mga kagastusan. So be practical sabi niya, kaya yun mga kapatid. Pastor Danji, meron mga tanong dito or Yes, mayroong mga comments sa ating chat. Pakibasa mo? Yes, Pakibasa mo? akin naman pong mababasa. Ang dami na pala nilang nag-comment. Sige. Okay, basahin po muna natin siguro, Pastor, kasi mabilis Sige. yung ating oras. Gusto ko sana mag-add, kaya lang punahin natin itong ating mga kapatid. Ang sabi ni Norberto Villano Jr., sabi dito, salamat po sa reminder at payo. Kaya nangyari ito dahil sa lack of funding sa local churches. Kaya may encouragement to give more COP so that maiwasan at masolusyonan ang problema. Amen. At ayan, Imelda Diego. yan si Imelda Diego. Ang sabi dito, Happy God First Morning everyone. Happy Monday to all. Amen po, Pastor Jerry. Ang pagbabalik ng ikapo at handog, COP, tayo po ay magiging masunurin at tapat na katiwala sa pagbabalik ng ating kita sa Panginoon. Ito ay galing sa Kanya. Tayo po ay maging bukas palad sa ating Panginoon. Ganon din sa mga kapwa. May tuloy siya, Pastor. Ganon din sa mga kapwa Ito. na ipahayag ang kabutihan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang ikapo ay mahalaga dahil ito ay galing sa Kanya, kaya huwag tayong maging madamot. Dapat po ito ay ating ipagkaloob agad. So in front, ginamit niya yung salitang ipagkaloob agad. Ang Kanyang biyaya ay lubos na sumasagana sa lahat ng oras. Ang Panginoong Hesus ay malapit na dumating. Naway makasama sa langit na bayan. God bless us all. Salamat po. Okay. Next pa, basahin na pa, Pastor Danji. Pwedeng pakibasa po muna, Pastor Nelson, na Sige. walang aking... Aling naman po kay Norberto Villano Jr. Ito po yung mga masisipag po natin, mga taga-subaybay sa Facebook Live, sa lahat po ng nandyan po sa Facebook Live, sa page po ng Central Luzon Provinces Mission, ganun din sa Adventist Mission, na kayo po ay sumusubaybay tuwing umaga. Salamat po sa inyo, nakakasama po namin kayo araw-araw. I-share nyo lang po yung link, Pastor. So sabi po ni Norberto Villano, kaya palaging alalahanin na God first ang desires and desires last. So yung sabi ko, Karampot ng COP. so yung karampot na COP ay di yan maging COP dahil mabigat ang barya kumpara sa di kulay na pera. Let's give more to be a part of solution as tithe holy, then offering must be holy. Kaya proportionate palagi sa ating faith ang COP. So naunawaan na kung ano ang COP. Regular and systematic. Yung systematic dapat proportionate. Bakit regular? Regular ang biyaya, regular ang pagpapala, regular din na tayo ay mangangako sa Diyos. By percentage systematic. So sabi ni Sister Rebelin Padilla ng San Leonardo, Nueva Ecija, yes po, kung naintindihan po natin ang tithe ay holy
ay hindi po natin dapat pakialaman at dapat po tayong mag-sacrifice kung talagang kailangan na talaga sa ating church. Lalo na po kung tayo ay isang leader ng isang iglesia at halos lahat ng member ay bago pa. Oh, salamat po. Yan po yung kailangan daw po magsakripisyo para po sa kagastusan ng iglesia. Kung bago pa ang ating pong mga kaanib, alam niyo mga kapatid, pinakamagandang ituro ang stewardship principle sa pagno-nurture. Pagka minsan mga sa nurturing program, kapag ang mga kapatid natin ay bago pa, kung pastor, pahingi nga po ng maraming materialis ng stewardship, ituro nga po namin sa mga bagong kapatid. So cover na po kasi lahat yan mga kapatid, ang stewardship nurturing. So kaya meron tayong isang lecture na stewardship as a discipleship. So kapag ang ating po mga kaani, Pastor Danji, ay mga bago, pinakamagandang ituro sa kanilang nurturing, stewardship principle. Kapag natuto na po sila sa pagtatapat, sa pagbabalik ng ikapo, magiging matatag po sila. So, yan po. So, ano pa po sabi dito? Sa mga bago, Opo. basta mabuti sa kanilang paningin, akala nila yun na yun. No? Unlike sa aking mga karanasan, Pastor, na mayroon akong mga na-encounter. Kahit ako noong hindi pa ganito hindi ko pa masyadong nauunawaan, basta gamitin mo sa paglilingkod ay okay na yun. So hindi po pala, no? Salamat sa Panginoon at meron siyang mga malinaw na instructions kung saan natin gagamitin ang tithes at ganoon din yung ating offering. Kung paano ito ginagagamit sa gawain ng Panginoon. Sige. Meron pa, Pastor? Basa pa tayo? Marami pang oras, Pastor. Time check po natin for 50:54. May oras pa po, Pastor Jerry. Marami pa. Kaya pa to. Okay po, Pastor. Dito kasi sa box ko ay napuputol eh. Babasahin ko, Pastor, para sa iyo. Sabi ni Minda Arienda, ayan, good morning po. Sa amin po kasi sa Bintog Church ng Plaridel ay matagal na pong naituturo kung ano ang tithes. Ay dapat din ganun din ang offering. Salamat po. So salamat po, Sister Minda. Huwag ka pong mag-alala, para-parehas po tayo ng offering. Matagal pong naidiin, naituro na mabuti ang tithe. Ang offering ay pagka minsan ay nakakaligtaan. Kaya ngayon po ay balanse, holistic, Pastor Danje. Opo. Tapat sa ika po, pataasin ang pag-ibig sa Panginoon. Palawakin, palakihin ang pagmamahal sa Panginoon, sapagkat ang offering, Pastor Dandy, ay love and gratitude. Yan lang ang pagpapakita ng ating, kasi yung ika po naman, to be honest lang yun, ibabalik mo sa Panginoon. Yung Yes. kanya, magtapat ka lang. Yung offering, dapat maituro na mabuti, Sister Mindano, na dapat palakihin natin ang ating pag-ibig, pagkakilala, pagtitiwala sa Diyos, pasasalamat. Kasi magpapasalamat ka talaga. Kung maliit lang ang iyong kung ano lang, hindi siya regular, hindi siya systematic, parang hindi siya yung pasasalamat ay hindi ganoon kalaki. Kaya dapat may turo din ng sabay. Yan po ang punto po ni Sister Minda. Meron pa, Pastor, sa Yes, FB Live. Sa FB Live, salamat, Pastor Judel, sa pagkukolekta dyan sa ating page. So, sabi ni Sister Jocelyn Cahobe Ider, taga Olonga po ito, kung ano man po ang sinabi ni Mrs. White na ating propetisa na si Ellen G. White, ito po ay mensahe ng Panginoon. Sumunod na lang po tayo. God will provide. Okay, salamat po. Salamat po, Sister Ider. Napakasimple. Napakasimple ng kapatid. Kung ano yung sinabi ng Biblia, sumunod po tayo. Walang conflict, no? Basta ito, meron si Brother Edmond, minsan-minsan lang ito nagko-comment eh. Okay. Practical take, cut down your indulgences. Put God first. Amen. Okay. Amen. Brother Melvin, baka may sasabihin. Salamat po, Sige Pastor po, Jerry. Brother Salamat Melvin. po sa lahat. At pasingit lang konti po, no? Ito ay tayo ay mga Adventist. Ang aking pagpapakikorek po ako pag mali ako ng mga sinabi. Ang ibig sabihin ng Adventist sa aking pagkakapaniunawa ay waiting for Jesus soon return. Saan pupunta? Kung tayo ay naghihintay, pupunta tayo sa langit na bayan.
which is holy place, mga kapatid, ano? So, heaven is holy place. So, therefore, lahat ng dapat pupunta dyan ay holy. Tithe is also holy. So, kung tayo hindi nagta-tithe o hindi tayo holy, at kapag tayo hindi holy, alam niyo mga kapatid, baka hindi tayo makapasok sa langit na bayan, ano? Lalo na pag ginamit natin yung tithe sa maling kapamaraanan. So, hindi tayo makapasok sa langit dahil hindi tayo holy. Sayang yung ating paghihintay bilang Adventist na naghihintay sana, no? Pero nasayang. Tapos, pagka nagagamit natin yung tithe sa maling kapamaraanan, may tayo ay nagnanakaw. So, lalong hindi tayo talaga makakapasok yun, ano? So, sayang. Gayun din naman ang COP, mga kapatid, ano? Ito ay isang paraan ng pasasalamat at pag-worship sa Diyos, ano? Worship Him through giving, mga kapatid. Kung di tayo nagpapasalamat sa Kanya at di tayo nag-COP, ba, nagiging madamot tayo, mga kapatid. Or selfish. Ang may selfish na puso, mga kapatid, kailanman na hindi magiging matatawag na banal, hindi rin makapasok sa langit. Sana po. So, sa aking pagkakaunawa, malaki ang naitutulong ng COP sa ating pag-change ng karakter. Panahon na po, mga kapatid. Ngayon ang panahon, alisin ang pagiging madamot na puso. Tayo ay magpakabanal at tayo makakaparating sa langit na bayan kung saan ito ay banal. Kaya sabi nga ay ang banal ay magpakabanal pa. At ang hindi ay ang masama ay magpakasama pa. Sampu tayo, mga kapatid. Iisa lamang yung ating mayroon tayo sa buhay na ito. Lahat ay sa Panginoon, kundi except sa isa, yung ating pagpili. Dapat piliin natin yon para sa tama, para sa Panginoon. Ano po? At nang tayo naman ay hindi masayang yung ating tinanggap na kaligtasan, at tayo ay finally makapasok sa langit na bayan. Yan lang po. God bless morning po. Amen. Praise the Lord. Amen. Salamat, Brother Melvin. Ano? At isa pa, aking nakita, no, dati sa Biblia, sabi sa Malakay 3:10 ay, ayan, or 9, verse 9, ay yung, at palagi natin nababasa na ninakawan natin ang Diyos sa hindi pagbabalik. Ngayon, o kahapon, nabasa natin na hindi lang pala sa pagiging pagbabalik ng ikapo, kundi sa maling paggamit ng ikapo, mga kapatid, ay ninanakawan natin ang Diyos. Yan po. Naji, Yes po, Pastor. ganda nitong ating reading. Habang ipinupromote ni Sister White at pinagtitibay niya ang banal na utos ng Panginoon sa pag-ikapo, ay kasabay naman po niyang ibinibigay ang praktikal na mga payo Solusyon. o payo, solusyon para buunlad ang ating pong pagbibigay, yan, lalo na sa offering. May mga nagsasabi na na-appreciate po nila itong ginagawa natin sa CLPM, pero ako po'y nagitla ng kanyang i-comment isa nating manggagawa. Baka naman ang mga tithe ay kunin at ilagay sa offering. Kaya tumataas po yung COP. Ay, nako, so, hindi ko ako mangyayari yan sa CLPM. Kasi po ang aming mga kapatid ay very spiritually matured. Amen. Na naiintindihan nila ang mga payo ng Panginoon na sabay na tumataas ang ating faithfulness sa tithe, tumataas din ng higit ang ating pong giving potential na yaan ay ang spirit of self-sacrifice, love, and gratitude inspired by faith. Salamat po. Sige. Salamat po, Pastor Jerry. Pastor Danji, meron pang pala, no? Basahin pa natin isang comment pa dito ng kapatid sa chat box. Sabi ni Manuel, Yes po, Pastor. tithes and offering ay bunga ng ating pag-ibig at katapatan natin sa Diyos. Kung mahal natin ang Diyos, ay magbibigay tayo kung tunay na tapat. Tayo magbibigay sa Kanya. So, magbibigay tayo ng sabi ng kapatid natin na si Brother Manuel. So, salamat po. Kapatid na Pastor Daddy, purihin ng Diyos sapagkat tayo ay dumarami dito sa atin sa Zoom. Mahigit 100 na tayo, Pastor. 100. Doon naman sa ating Facebook Live ay sa CLPM ay nasa 76. Praise the At Lord. sa Adventist Mission ay nasa, tignan ko lang, ano? Adventist Mission, tignan ko lang po sa Adventist Mission, check ko. Ayan, 23, Pastor.
24. Sir? Trend. Yan. YouTube, sa YouTube, sa YouTube. Oh, sa YouTube, mayroong tatlo. Tatlo. Sabi ni... Yan, so okay natin yan eh. Salamat, Brother Edmond. Yeah, Ay, Brother kanyang Edmond, ministry. maraming salamat. Brother Melvin, pwede ba silang mag-comment sa YouTube? Para mabasa din natin yung kanilang comments doon? Naka-off. Pastor, naka-off po Naka-off yung yata. yung comment box. Sino Kung ba- si admin po na nag-share ng yung nag-admin po na nag-share doon sa YouTube, dapat po ay naka-enable yung comment box. Oo. Actually, may nagsabi po sa akin na maganda rin daw po pala sa YouTube manood kasi pag pumasok po pala kayo doon ay simultaneously pwede mo palang ibalik yung i-playback habang naka-live, no? Hindi kagaya sa Facebook ay tuloy-tuloy hindi mo pwedeng i-playback habang simultaneous na nag-live. Maganda rin pala doon at sana pa-open natin sige para makapag-remark din yung iba nating mga listeners and followers doon, no? Pastor Jerry, Praise the Lord. Pero kapatid, with Pastor this, apo. you mean pwedeng i-atras yung video para yung mga late pumasok? Ganun po ba? Opo, habang para yun na-miss din lang mga discussion while on live, pwede pala nila i-back yun. Pwede po. Oo. Kahit sa Facebook pwede. May option po sa Facebook na pag enable yung makakapag-atras yung mga tanyari. Di ba nag-umpisa tayo na alas 4 at nagising sila alas 5 pero continuous yung live. Pwede lang i-atras yun basta naka-enable yung isang option doon. Di ko lang kabisado yung term pero meron. Kasi dati nagawa ko po yan. Meron po yan. Okay. Yung iba gusto na kagad nilang simulan. Pero pwede rin sa Naabutan- YouTube. Pwede rin talaga. Yeah. Kasi iba po, Pastor Nelson, nabibigla pagpasok nila, tight and offering kagad ang pinag-uusapan. wala kagad spiritual foundation nagugulat ano ba yan? Manay tayo sa pagka hindi spiritually prepared, magugulat po talaga kasi ang ginagamot po natin dito ay puso, hindi piso. Yes. Pero meron tayong kapatid pastor dyan sa Sambales, sa iba. Talagang consistent sila sa YouTube. Amen. Nung na-meet ko sila sa Residences to Worship, Pastor, dapat sa YouTube, nandun kami, batiin nyo din kami sa YouTube. Sabihin meron tayong mga follower talaga doon. Ay, Na nasa yung YouTube. mga magiging host natin yan po ay lambing na ng mga kapatid Yung mga mag-host, batiin natin lahat Yes. Para tapos makasama rin sila sa prayer na nakasama natin sila sa United Prayer. Nagpo-post din sila para sa prayer. Mga kapatid, maglambing kami sa inyo. Pwede ba natin buksan yung ating mga audio at sabihin natin, praise the Lord for this attendance. Praise the Lord. Lord. Praise the Lord. Attendance. Attendance. Praise the Lord for this attendance. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Salamat po Praise sa the inyo Lord. mga kapatid. Purihin ng Diyos, tayo po'y dumadami. Pero mga kapatid, palalahanan po natin na talagang kapag papasok lamang ay yun may pangalan na. Kasi kapag hindi nakapangalan at kaduda-duda ay talagang medyo nag-aatubili kami na mag-accept. So kasi alam niyo naman mga kapatid, we are working with God's will mga kapatid, but Satan is still working also. So yun lang Pastor. Okay. So alam mo Pastor, nakakatuwa alam niyo po mga kapatid, remarks lang Pastor Daddy, Pastor Jerry. Itong God First Morning na ito ay bawa si Sir Melvin, si Pastor Jonel, si Brother Edmond. Yan yung mga ibig sabihin ang gusto ko lang dalhin ay may staff itong God First Morning pero volunteer Pastor. Yung bang nung nagpasimula tayo kumbaga wala naman sinabihan, ito trabaho mo, ito gawin mo, walang ginagawa. Yung bang volunteerism, itong God First Morning, yung kanya meron po tayong mga staff na ganun po. So salamat po sa inyo pong pag-volunteer sa atin pong God First Morning. Sige, back to you, Pastor Daddy. Okay, time check tayo, 5:06. Pwede pa ba sa question and answer, Pastor Jerry? Opo naman. Mayroon pang mga gustong magtanong o malinawan. Testimony naman. Ay, kahit konting testimony lang mga kapatid. May konting testimony. Yeah, kumusta po ang journey ninyo sa spiritual journey, sa ating giving potential to move forward God's mission. Dito po sa atin, sa CLPM, Pastor, ay ina-advocate natin yung I am missional, di ba?
I think, I talk, I act, I plan, and I give to move forward God's mission. Kumusta na ho ang inyong giving potential? Ang inyong spiritual giving plan? Okay pa po ba mga kapatid? Umuunlad po ba? And then, kwento nyo naman po, kahit maiksi lang, how you overcame every, yung mga selfish attitudes, and covetousness and whatever. And then self-sacrifice is already, alam niyo na, tumaas na ang spirit na yan. Meron po ba na gusto mag-share? Sino kaya sa ating mga kapatid na ito ng 113 ang gustong magpatotoo? 130 na tayo dito sa Zoom. Yeah. Sige Meron po, sino pa rin. gustong mag-testimony? Short testimony para ma-inspire pang lahat. Patotoo ng katapatan o patotoo sa ikapo o patotoo sa combined offering plan? Ayan, si Brother Melvin. Sige po. Okay po. So dahil sa maraming numbers ngayon, maraming check na mga bago diyan hindi pa nakapagsimula simula nung December. So magti-testimony po ako about sa COP po. Matagal na ako ay nagtatights na natapat na. Meron na siguro 2 years or more Pero yung nakauna kasi yung tithes ko hindi ko namunawaan yan Pero ngayon nung nagsimula itong God First Morning December ay aking natutunan ng tunay na meaning ng stewardship na kung saan ito ay aariin natin tatanggapin natin ang Diyos ang ating pinaglilingkuran ay ang Panginoon ng ating buong buhay sapagkat siya yung nanggagaling sa Kanya yung ating lahat ng mga meron tayo Kaya naman ako ay nangako sa Kanya ng COP 10% and more. So napakaganda ng naging resulta sa aking buhay Naging mas lalong lumalim ang aking connection sa Panginoon. Nawala yung Amen. aking pagiging selfishness mga kapatid Biruin niyo paano hindi magiging connected ka sa Panginoon. Sa lahat ng iyong mga kinikita, una mo agad na maiisip siya, di ba? Amen. Ito sa tithes ko, so itatabi ko na. Ito sa offering ko, itatabi ko na. And then malaya na akong gumasta. Hindi na ako nagdadalawang isip na baka ako merong nagagastos na hindi tama. So yan, po at yun ang number 1 na mga na pinapasalamat ko. Dahil nawala yung aking unti-unting, I can say nawala na talaga yung aking 100% na selfishness at napalitan niya ng pusong mapagbigay sa gawain ng Panginoon. Pero yun, hindi lamang po ako nakakatulong sa local church. Pati sa global, nakakatuwa, Global mission, mga kapatid, yung aking natutulungan. Kaya sa inyo dyan, baka may mga nag-aalanganin pa na mag-COP, mga kapatid. Hindi po ito usapang bulsa, Ito po ay usapang puso, ang pagsuko natin ng ating buong puso sa Panginoon ay tunay na pagsamba sa Kanya at pagtanggap bilang siyang may-ari ng lahat sa atin at pinipili natin siya maging Panginoon ng ating buong buhay. God First Morning po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ganda. Pastor Junel, tangkas ng kamay. Alben. Okay, si Pastor Junel po Okay, Pastor. mga kapatid, maganda po yung naging karanasan ko, Pastor, itong ating prayer conference. Lalo nakita ko si Brother Melvin. Iba pala, Pastor, pag makikita-kita tayo nandito sa Zoom para mga artista. Talagang Pastor, talagang di ko mapigilan. Niyapos ko kagad si Brother Melvin. Tuwan-tuwa po ako, actually, Pastor. Lahat ng nakausap ko na nandito po sa Zoom, nagkakaisa, Pastor, tayo ng ng kaisipan, palaguin yung gawain ng Panginoon at kung paano natin mapapataas yung spiritualidad ng ng ating mga kapatid. Yan po yung naging usapan namin, Pastor, nila Brother Melvin at ng iba pa nating mga kasama na nandito sa COP. Ibig sabihin, nagkakaisa na po tayo ng kaisipan. Nagkakaisa na tayo po ng layunin para sa gawain ng ating Panginoon. Kaya napakasaya po. Kaya malaki po yung naitutulong ng God First Morning, ng Missional Evening, para po pag-isahin yung damdamin, yung layunin ng mga kapatid para matapos ng gawain at dumating na po ang Panginoon. Brother Melvin, nice meeting you. God bless. Okay, maraming salamat, Pastor Junel. Merong nagtataas ng kamay kanina, si Brother Parung. Zenaida Bansag po. Amen. Praise the Ay Lord. ngayon, si Sister Sinaida Bansag. Sige po. Open po ng cam, sister.
Para, Pastor Nelson. Yes. Nelson. Yes po. Hello. Para nakikita ko yung mukha ni Brother Edmond doon sa Singapore na hindi nakabukas kasi yung kanyang camera eh. Parang gusto niya na umuwi eh. Para makita tayong lahat. Mapapasana all na lang po, Pastor. Brother Edmond, pagbatiin mo dyan. Mag-mission ka dyan at dyan din eh, matapos ang gawain natin. Salamat po. Aba. Alam kong hindi madali ang nandyan sitwasyon mo, pero alam ko pinagpapala ka ng Panginoon dyan. In heart and in everything. God bless you. Amen po. Amen po. Salamat po, Pastor Jerry. Salamat, Brother Edmond, sa active na participation sa God First Morning. Yan, may sasalita. Sige po, Sister Sinaida. Ayun, bukas na siya kanina eh. Asa na po? Sige. Sister Senny, are you there? Nawala. Parang Rina nawala. yata. Baka may Nawala po siya, nasigat. nahulog siya, nawala siya sa Zoom. Um, So ganun pa man, wait, salamat po Pastor Jonel, nice meeting you din po. Tsaka kay Ma'am Irma, galang. Hinahanap pa talaga ako ni Ma'am Irma doon nung madaling araw, no? May nakita siyang taga Naibesiya daw. Uy, kilala niyo ba si Brother Melvin? Sabi niya Ate Rebe. Yes po, nakasama namin nandun sa likod. So ayun, ako'y natutuwa. Meron pang isa na tanghali na yun, bago matapos ang divine. Uy, happy Sabbath sa'yo, brother. Ikaw ba yung nasa God First Morning? Ay, ako po. Ako yung makulit po doon. Salamat po. Hindi ko siya nakilala sa pangalan, pero masaya nakikita. Ako ba, Pastor Junel, para tayo naging artista tuloy bigla eh. Hindi ko makakilala, bumabati sa akin, Yan na experience ko po sa ating 2025 Prayer Harvest Conference. Praise the Lord. Ibig sabihin lang dyan, Brother Melvin, ay marami tayong nai-inspire sa Ayan. paglilingkod. Okay, Pastor Danji, meron Yes pang may dalawang comment. Sino nagtataas? Sino pong nauna? Si Sister Irma Galang. Mayroon pong comment dito. Okay, sige po. Zoom, basahin natin, dalawa. Galing kay Sister Michelle, Desi Tanya de la Cruz, de Peyo. Sabi niya, for me kasi is God who has loved me ever since. So I cannot boast or be proud of every blessings that I receive and be selfish in spite of every debts and financial responsibilities that I am facing. I'll be hypocritical if I say I'm not worried about my financial Yes. responsibilities, but God gave me peace despite the Amen. fact that it is worrying. So I thank God for loving me and molding me to have this kind of attitude. It's not me, it's always Him. Sabi Amen. ni Ma'am Mesa. Sabi po ni Ma'am Mesa, sabi niya, praise the Lord. Tunay nga, Pastor Junel. Iyan din ang puso at isipan ng Panginoon. Masarap na maranasan na ang maging isip natin at puso natin ay iisa sa puso ng Panginoon. Sabi po ni Pastor Seth Magas, ang ating pagbibigay ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang pribilehiyo at pagpapala. Ipinapakita nito ang ating pagtitiwala na siya ang tunay na pagtustos ng ating buhay. Sa ating katapatan, sa pagbibigay, binubuksan ng Diyos ang pintuan ng kanyang pagpapala at provision. Praise the Lord, Pastor Seth. God First Morning sa'yo. Sabi naman po, Pastor Danji, ni Gloria Balbito, na pinaward ni Brother Melvin, ipanalangin po natin ang aking mister. Okay. Na sana ay magsimba na siya uli. Mabaptize po sana na maging total surrender na po siya. Okay, pagpray po natin. Sister Gloria Balbido. Okay, back to you, Pastor Danji. Okay, time check tayo. Time check. Time check. 5:16. Okay, pwede na siguro tayo mag-start, mga kapatid. Yung iba pong mga ay basahin natin sa susunod na. I-repost na lang uli natin ating pong mga volunteer staff. Yes, Alright. maraming salamat po sa Sino ba speaker natin ngayon? Yes, Pastor Nelson. Ang speaker po natin para sa ating stewardship ay si Brother John Harold Pila.
Youth President ng Area 5. Okay, nandiyan na siya, no? Nandiyan na, no? Video po, Pastor. Ipipigil na lang po. Okay. Mga kapatid, ang ating pong tatalakay ngayon ay merong konti po akong lambing at paalaala na bagamat ito ay very particular na tatalakayin o tutukuyin, mga kapatid, tutukuyin ang mga responsibilidad ng mga nanunungkulan, primarily sa amin po na mga pastor, kami po na mga ministro ng iglesia at ang ilang mga officers. Sana po naman kung nakakita po kayo na hindi po namin nagagampanan sa ngayon, yung dapat po na inaasahan sa amin dapat namin gawin, huwag nyo naman po kaming aawayin. Ano? Ito ay hindi para husgahan ang ating po mga manggagawa. No? Sana po lalo pa tayong magmahalan. Magpalakasan po tayo kasi may mababasa po tayo dito na mga payo ni Sister White na madiin na inihabilin na ang tungkulin ng pagtuturo ay sa amin pong mga ministro at mga officers. Humihingi po ako sa inyo ng tulong na tayo po'y mag-aalalayan at yung mga manggagawa po natin ay alalayan din natin na tayo rin po ay makapag-advocate ng pagtuturo ng intensive stewardship education principle. Okay, so tayo po ay nakatanggap na ng babala. Huwag po nating aawayin ng mga manggagawa na hindi po nakikita ninyong nagbumagawa ng mga pagtuturong ito. Tayo po ay makinig ng isang God First video. Some ask, if the tithe is a sacred resource, can it be used to provide for sacred works such as charity, Christian education, a preferred minister or ministry, church building, and/or renovation? The allocation of tithe is not a church invention but is prescribed by the Word of God. By strictly following His instructions, we show allegiance to Him and trust in His Word. In Numbers 18:21, God says, "Behold, I have given the children of Levi all the tithes in Israel as an inheritance in return for the work which they perform, the work of the tabernacle of meeting." Tithes were given exclusively to sustain the Levites so they could fully devote themselves to the law of God, the temple work and religious education of the people. But tithing is an ancient practice that precedes the existence of Levites or Jews. Jacob gave the tithe, and his grandfather Abraham also gave the tithe. When coming victorious from a war, Abraham didn't use tithe funds to help his nephew Lot or other affected by the war. Instead, he gave a tithe of all to Melchizedek, who, despite not being a Levite nor even an Israelite, was recognized as the priest of God Most High. During the Levitical times, the tithe was never given directly to a Levite. All tithes were brought to the storehouse and from there distributed equitably among all Levites. The Seventh-day Adventist Church follows this principle, ensuring pastors receive equitable salaries regardless of their congregation's wealth. Paul reaffirms this Old Testament teaching in the New Testament era. He alludes to the tithe practices when he says, "Do you not know that those who minister the holy things eat of the things of the temple, and those who serve at the altar partake of the offerings of the altar? Even so, or in the same way, according to the New International Version, the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel." Ellen G. White corroborates the same principle by saying, "A very plain, definite message has been given to me for our people. I am bidden to tell them that they are making a mistake in applying the tithe to various objects which, though good in themselves, are not the object to which the Lord has said that the tithe should be applied. Those who make this use of the tithe are departing from the Lord's arrangement. God will judge for these things. That does not mean we should neglect helping those in need, supporting Christian education, or investing in building or renovating churches. These endeavors should be supported through offerings, never through tithe. Tithe, which belongs to God, should be used according to His prescription and not our inclination. God and His Word are clear on this,
and all who seek the truth and to please God, not themselves, will understand what to do. As we return our tithes and offerings, may we put our desires last and God first. Amen. Yan, isang magpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. So ngayon pong araw ating mag-uusapan ang patungkol sa faithful stewardship in the church. And for our key text, we will be found in the Malachi chapter 3 verse 9. Ito po ang sinasabi dito, "You are under a curse, your whole nation, because you are robbing me." Yan, mga kapatid, sa ating pong pag-aaral ngayon pong oras na ito ay ating pong hilingin ang presensya po ng ating Panginoon bago po tayo magpatuloy sa ating pong pag-discuss ng ating pong pag-aaralan para po sa araw na ito. Tayo po yumuko po para po sa ating pong panalangin. Let's pray. Dahil mapala po namin Diyos, kami po ay nagagalak na kayo po inyong binigyan muli ng pagkakataon na kami po ay muling magkatipon at aral po ng inyong banal na salita sa mga oras po ito. Maaari po ba, Ama, na kami po ay inyong pong pagtubayan, kami po ay inyong ingatan, at kami po ay bigyan niyo po ng katalinuhan upang sa ganoon amin pong maintindihan ang amin pong pag-aaralan sa mga oras po ito. Patawarin kayo, Panginoon, sa iyong mga pagkukulang at pagkakasala sa pangalan po ng aming tagapagligtas sa Jesus. Amen. Ayan, so muli po magandang umaga po at magandang umaga po sa ating lahat. So ngayon po ang ating pong title is all about the faithful stewardship in the church. So ngayon po meron po tayong 6 na punto para po pag-usapan natin ang ating pong topic ngayon pong araw. So una po, ating pong mag-uusapan ng the minister role in teaching stewardship. So ano nga po ba ang role ng ating pong mga minister sa pagtuturo po ng stewardship? Dapat po natin tandaan mga kapatid that ministers have a God-given responsibility to teach the stewardship as part of the pastoral duties. So ibig sabihin, ang mga pastor daw po pala ay binigyan po ng responsibility ng ating Panginoon para sila po ay ang magturo sa atin ng patungkol po sa stewardship. And this includes educating members about their obligations sa ating pong Panginoon, particular po sa pagtatides po ng ating pong mga kapatid. So, mga kapatid, as we all know that preaching is crucial. But ministers must go beyond sermon to engage personally with the congregation din po, so that they need to teach the practical obedience in the stewardship, and they will emphasizing the importance of tithing and in sustaining God's work and ministry. So paano nga po ba natin ito mai-apply sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay? Una po, ministers should actively guide and encourage members to recognize that tithing is an act of worship and obedience. Ibig sabihin po, yung ating pong mga pastor or the ministers, sila dapat daw po ay nag-guide sa ating pong mga members, or the pastor should encourage ating pong mga members for them to be able, for them to organize, or to recognize rather, ang ating pong pagtatides is an act of worship and pagsunod po sa ating pong Panginoon. And neglecting this teaching can hinder the church spiritual and financial growth din po. So ngayon po, atin pong pag-usapan, ano nga po ba ang importance ng storehouse? Kapag sinabi po nating storehouse, it is the resource center of God's work. Ano po? So without faithful contributions, the mission of the church cannot thrive. So ano nga po bang ibig sabihin nito mga kapatid? So just as ministers rely on the timely support for their service, so does God's house require resources to sustain workers to extend His mission. So tithing po ensures that the church has the means to support its ministries and workers effectively. So, congregants must understand the connection between their giving and the strength of the church outreach and activities. And we have to remember then that ministers must stress that faithful tithing is essential
to keeping God's work alive and impactful. So for the third point, mga kapatid, atin po pag-usapan kung ano nga po ba ang mga consequences of neglecting stewardship. So ngayon po sasagutin natin, meron nga bang consequences kapag nine-neglect natin ang pagiging steward natin bilang mga Kristiyano? So sabi po mga kapatid that failing to teach stewardship leads to spiritual and financial poverty within the church and curses on individuals. Ayan. So malinaw na malinaw po sa akin pong nabanggit kanina na kapag tayo daw po ay nag-fail sa pagtuturo ng tamang stewardship, ay nagli-leads daw po ito sa spiritual and financial poverty. Alam ko naman po na wala pong gusto na humantong po tayo sa ganitong pong mga sitwasyon. Ano po? On Malakay chapter 3 verse 9, tayo po ay winarningan about sa consequences of robbing God by withholding tithes and offering. And sabi po dito, if ministers neglect their duty to teach tithing, or kapag daw po ang atin pong mga pastor ay na-neglect nila ang kanilang duty sa pagtuturo sa tithing, mga kapatid, members remain unaware of its significance. So, ibig sabihin na ang mga members daw po natin ay hindi daw po magiging aware sa kung ano nga po ba ang significance ng atin pong pagtatithe or ano po ang maging benefit nito sa atin pong bahay-sambahan. Na nagre-result siya or naging result po in spiritual stagnation and the inability of the church to meet its need. Tunay po na mga kapatid, dahil in our church din po nagkakaroon po ng shortage when it comes po sa tithings or the offerings. So minsan nahirapan po kami kung saan po ba namin kukunin yung mga funds po para po sa atin pong mga programs. So kung atin pong pagmamasdan, kung tayo po ay magbibigay ng example of how unfaithfulness is in tithing can affect a minister's capacity to fund mission, outreach, or even maintain in the basic operations. Ayun nga po, gaya po akin nabanggit kanina, so mahirapan po talaga tayo na magkaroon po ng fund when it comes to our programs po inside of our church. So sabi din po dito that ministers should present tithing as a covenant with God. Na kung saan faithfulness leads to blessings and provisions, while neglect brings spiritual consequences. Ayan. So next po, let's proceed to the faithfulness as a leader. So bilang leader po, paano po kaya natin maipapakita ang atin pong pagiging or pagkakaroon po natin ng character na faithfulness? And as we all know that the true leadership involves the delivering God's full message, even when it's uncomfortable or unpopular. And a faithful minister din po does not shy away from teaching stewardship. So dapat hindi lang, dapat hindi po nagkakaroon ng hiya ang ating pong mga ministers, ating pong mga pastors, ating pong mga leaders sa kanila pong pagtuturo ng when it comes po sa stewardship. Even it challenges the congregation, mga kapatid, and avoiding this responsibility and undermines the leader's duty and can negatively affect the church. According po sa Malakay chapter 3, serve as a reminder that God's commands are to be followed fully. So kailangan daw po natin, according po sa Malakay chapter 3, na kailangan po natin na sundin po ang mga utos po ng ating Panginoon. Hindi lang part, for example, in 100%, hindi lang po pwede na 50% lang susundin natin. According po sa Malakay chapter 3, that it is must followed fully. Sana po atin po itong susundan. So next po, that ministers must rely on God's strength to boldly teach on stewardship using scripture to back their message. And this ensures that their leadership remains faithful and effective. Next po, let's proceed po on teaching members to be faithful stewards. So paano po ba natin matuturuan ang atin pong mga members, atin pong bahay-sambahan, na sila ay maging faithful na katiwala po ng atin pong Panginoon? Una po, that every church member must be educated about their role in being faithful stewards through tithing.
dapat mga kapatid ay o mga kaibigan, ang bawat member po ng ating pong iglesia ay may knowledge or sila dapat po ay na-educate kung ano po ba ang kanila pong role sa pagiging faithful and sa pagbibigay po nila ng kanila pong mga tithes. Ano po? And because that tithing is an expression of trust in God and acknowledgement that everything we have comes from Him. And members who fail to tithe are not only robbing God but also missing out on the blessings and provision that He promises. Ayan, nakakalungkot man mga kapatid na meron talaga tayong mga kapatiran that they cannot give their tithes and offering. But syempre, kailangan din po natin, wala naman po tayong magagawa doon. So, we as faith, as a servant of our Lord Jesus Christ, bilang pong mga tagasunod, ang kailangan na lang po natin gawin kapag may ganoon pong senaryo sa ating pong mga bahay-sambahan is kailangan po natin silang ipagdasal. Ano po? Kung ano man po ang kanila pong mga pagsubok na hinaharap dahil hindi po sila nakapagbigay ng kanila pong mga tithes and offering. And pastors and church officers should implement stewardship programs. Ayan. So, be thankful po tayo sa ating pong mga pastor and sa ating pong mga church officers on their effort, on their teaching about the stewardship. So, ngayon, dapat daw po silang mag-isip ng mga program na kung saan maipapasok po natin dito ang patungkol sa stewardship. Bible studies or workshops to equip members with the knowledge and motivation to tithe faithfully. Ayan, malapit na po tayo matapos. Alam ko pong ang lahat po ay medyo inaantok pa. But napaganda po ng topic natin ngayon, mga kapatid, na patungkol po sa pagiging faithful natin, or the faithful stewardship inside our church. Ayan, para po sa ating pagpapatuloy, atin pong pag-uusapan ang pangalawa sa huli pong puntos para po sa ating topic ngayong araw. So ngayon po, let's proceed for the storehouse as a blessing. So when members are faithful in tithing, sa tingin po natin ano po kaya yung kanila pong mararanasan? Sa tingin niyo po, ano po kaya kanilang mararanasan? But God promises that blessings will overflow para po sa kanila. So, ibig sabihin, kapag tayo po ay faithful sa pagtitithes, ang Panginoon po ay merong promise atin that He will give everything to us kapag kailangan po natin. Ano po? On Malakay chapter 3 verse 10, hina-highlight po dito ng ating Panginoon na ini-invite niya po or God's invitation to test Him by being faithful in tithing. And He promises to pour out blessings so abundant that there will not be enough room to store them. Ayan, para naman po sa application natin for this point is that the minister must encourage member to trust God's provision and experience the joy of giving. It because that this trust strengthens their faithful and allows the church to prosper spiritually and financially, mga kapatid. So, for our last point, mga kapatid, that the church role in accountability of their tithes. So, it is the collective duty po of the ministers and the church officers to guide po yung ating pong mga members towards sa pagsunod and sa kanila pong mga accountability in the stewardship. Ano po? And also that minister cannot carry the responsibility alone, but the church leaders should assist in teaching or implementing po yung stewardship practices ng ating pong mga kapatiran and creating a culture of faithful giving po to give their blessings to our Lord Jesus Christ. Yan. For committees or teams to oversee tithing education, ensuring the transparency and building trust in how the church uses its resources po.
Ayan. So atin pong napag-usapan mga kapatid, ano po, yung mga role po natin sa atin pong tithing, kung gaano nga po ba ka-importante yung pagka-tithes natin, ano po, or kung paano nga po ba ito nakakatulong sa atin pong bahay-sambahan. So nakita po natin na napakalaki pong responsibility talaga, ano po, as members, na makapagbalik po tayo ng 10% or blessings po na i-provide po ng ating Panginoon. That because I believe po that Jesus is our provider. Hindi lamang po ito sa pamamagitan po ng pera, hindi lamang po ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga needs, but in all aspect po, ang Panginoon po ang provider natin. At tandaan po natin na kapag wala po ang Panginoon at hindi niya po tayo ginabayan, ako po ay naniniwala na hindi po tayong lahat ay magiging successful. Para po sa ating pagtatapos, we have to remember that faithful stewardship is a vital aspect of church growth and spiritual health. Tithing is not just about the financial support, kagaya po ng aking nabanggit kanina, and it also reflects as being obedience, trust, and worship sa ating pong Panginoon. Kaya panawagan po sa atin pong mga ministers and sa mga leaders at sa lahat po ng atin pong mga member ng ating pong bahay-sambahan. We must prioritize teaching or implementing to ourselves about the stewardship and lead by example. So, congregants are encouraged to renew their commitment to God by giving faithfully, trusting Him to provide for their needs and bless their efforts. Nawa tayo pong lahat na hinabless sa atin pong pinag-usapan sa ngayon pong oras at pagpalain po tayo ng ating Panginoon at muli po, magandang araw po sa atin. Amen. 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 Okay, tayo po ay dadako sa atin pong united prayer. Sa atin pong united prayer, mga kapatid, ay pangungunahan tayo sa adoration and confession ni Pastor Ronel Pipito. At sa thanksgiving naman and supplication ay Amen. Salamat po sa lahat at magandang message, ano. Patuloy tayo ngayon ay mananalangin, humiwalay na tayo at meron tayong sariling dito, prayer group, po. Sabihin natin prayer group, ano. Sige po, at bago tayo mag-start manalangin, nailista ko naman yung mga prayer request, mga kapatid, ano. Meron tayong silent prayer, kagaya ng dati, no. Pero welcome po kay Brother Roberto Torres, kay Brother Tristan Lim Masaro, at kay sa muling pagpasok ulit ni Sister Marites Corameng. Alam ko tiga-Kampugo ito si Sister, kay Ma'am Marites Corameng. Welcome po at sama-sama tayong manalangin. Ngayong umaga, samahan niyo po ako. Within 30 seconds, ay ibulong na natin yung ating nasa commitment cards, yung mga pangalan na nais nating ilapit sa Panginoon, at kung ano pa man ay yung mga personal prayer request. At pagkatapos ng 30 seconds, ako mag-i-start manalangin ng sabayan. Let's pray po, mga kapatid. Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga na ito na muli ninyo kaming binigyan ng napakagandang paalala, pag-asa. Binigyan niyo po kami ng karapatan upang kami ay makapagbahagi sa aming mga kapatid, na kami ay may pagkakataon na makapag-share sa kanila
na makapagpaalala din naman patungkol sa pananalapi, pagiging tapat po sa inyo, o dakilang Diyos. Naunawaan namin na kami mga church leaders, kasama ng mga pastors, ay may tungkulin na dapat gampanan sa iglesia, na patuloy na ituro at palalahanan ng mga kapatiran na sila ay maging tapat sa inyo, o dakilang Diyos, sapagkat kung di sila ma-educate, sila ay mahuhulog sa pagkakasala at lalong hindi nila mauunawaan ang tunay na inyong kalooban. Kaya salamat sa pagbibigay sa amin ng privilege na ito na makapag-share din naman sa kanila, lalo na sa mga bagong binyagan, sapagkat sila yung mas makababata na hindi nila nalalaman ng maraming bagay na sa inyong mga aral at mga utos para sa amin. Sa pagpapatuloy na aming panalangin, narito kami mga kapatiran sa masamang nananalangin, ay kami ay lumalapit po sa inyo. Meron kami mga pangalan na nais na ibulong sa inyo sa aming mga prayer cards. Nais namin na sila ay makasama namin sa pagsama, paghahanda, pagsalubong sa inyo sa inyong nahalapit na pagbabalik. Nawa ang Holy Spirit ang manguna sa kanilang mga puso at isipan. Amin din namang ibinulong ang mga kapatiran ng aming kanya-kanya iglesia, na nawa ay mas maging malapit po sila sa inyo, na kung saan sila ay makatulong sa amin sa mga sabay-sabay na gawain na aming ginagawa sa taon na ito, Harvest 2025, sapagat napakarami ng gawain, napakarami na ng hinog na ang bukirin, ngunit kakaunti ang mga ani. Nawa ang bawat isa ay maging masaya sa paglilingkod, masaya sa pagbibigay, masaya sa pagtatapat po sa inyo, masaya habang naghahanda, naghihintay sa nalalapit ninyong pagdating. Sa pagpapatuloy na aming panalangin, narito po ang aming mga kapatiran na may mga prayer request din naman. Unahin namin si Brother Alex Caberia na sa taga Santo Domingo. Siya patuloy na recovery, kalakasan at kagalingan ng aming panalangin po sa kanya. At gayon din naman si Tatay Divino Alabanza, yung mama ni Pastor Nelben, at yung mga parents din naman ni Ma'am Karin, na patuloy na kalusugan at kalakasan ang kanilang maranasan sa piling po ninyo, dakilang Diyos. Dalangin din namin ang iba pang may mga karamdaman sa aming nasasakupan dito sa West, sa South, sa iba pang mga district na kalapit namin at sa aming nasasakupan. Marami sa panahon ngayon ang may mga karamdaman. Dalangin po namin na ito po ay sila po ay inyong hipuin na mapagpagaling na kamay. Dalangin din po namin ang iba pang mga kasama namin ngayon na magkakasama kami nananalangin. Ang sambayan ni Ate Revi, kasama na ang buong San Leonardo Church. Ang kanyang mga kapatiran doon ay tulungan niyo po siya. Tulungan niyo sila mga leaders na San Leonardo na patuloy na ma-educate ang kanilang mga kapatiran, na ma-disciple po nila at tuloy na lumago sa kanilang pananampalataya. Hindi lamang ang mga bagong mga members, lalo higit ang mga dati na mga members ay patuloy na lumago. Hindi naman ang sambayan ni Ate Milen Masiklat, Sister Angie, na patuloy na napapalakas, napapagaling, recovery, ay patuloy niyo po siyang palakasin kasama ni Baby Kayla sa kanyang dimunting karamdaman. Dalangin din namin ang buong sambayan nila, kanyang mga anak, manugang, mga apo. Patuloy niyo po silang gabayan o dakilan Diyos araw-araw. Hindi ng sambayan ni Sister Wilma Fernandez, kasama na yung kanyang panalangin para sa comfort sa family ni Christian Artahe. Malungkot ang sitwasyon sa kanila ngayon, ngunit ayon sa inyong mga pangako, itulungan niyo po sila na gumaan ang kanilang pakiramdam at ipagkaloob po sa kanilang mga pangailangan. At gayon din ang prayer request para kay Makmak Candelaria. Patuloy na siya po ay inyong gisingin sa mga panahon na ito. Siya pa rin ay unconscious, walang malay sa kabila ng kanyang aksidente. Hipuin niyo po siya o dakilang Diyos ng inyong pagpagaling na kamay. Nawa sa kanyang paggising, makita niya kayo na siya nang gumising sa kanya at patuloy na sumamba, manampalataya at maging tapat po sa inyo. Dalangin din po namin ang sambayan ni Sister Teresita Daire Tres, kasama ng kanyang buong pamilya, kasama ng kanyang mga kahilingan, kasama ng kanyang mga pasasalamat. Kaya din naman si Sister Sweetie Burgos Lopez, kasama ng kanyang buong pamilya. Ang sambayan ni Sister Emelinda Hudilia, kasama ni si Brother Eliseo,
yung mama nila, si John Mark, si Jovan, si Angela, si Popoy. Ang sambayan ni Ate Lorna, at saka ni Kuya Bobby. At ang kanilang hanap buhay, yung kanilang mga anak sa malayo. Ngayon din ang sambayan ni Sister Nim Parvera, kasama ng kapatiran sa Tabacao Church. At lalo na mga bagong binyagan dito ay patuloy na magkaroon ng kaliwanagan, karunungan na nagmumula po sa inyo. Ngayon din ang sambayan ni Brother J. Cruz, kasama na yung kalusugan para sa kanyang mama. At ganyan din yung kanyang prayer request na naway makapasa siya sa TESDA assessment bukas ay para sa kanyang tatanggaping mga pangailangan sa trabaho ay sa kanyang magamit sa kanyang pangailangan sa araw-araw. Ganyan din ang sambayan ni Sister Juliet Percival, ang sambayan ni Sister Janet Gatmaitan, ang sambayan ni Kuya Edgar, kasama na yung aming mga sabayang gagawing pangaral sa San Antonio at saka dito sa Church ng Gapan simula March 19 to 29. Samahan niyo po kami o dakilan Diyos upang kami mapagbahagi sa mga tao ng malusog na impormasyon na nagmumula sa inyo, pag-asa at karunungan. Kaya din ang aming dalangin para sa sambayan na Sister Gloria Balbido. Meron siyang panalangin para sa kanyang husband na siya ay muling makabalik na sa simbahan at siya po ay hipuin niya po ang kanyang puso na siya magkaroon ng total surrender dahil ito po ang nararapat. Turuan niyo po siya o dakilang Diyos sa pamagitan ng Holy Spirit sapagkat sarili namin kakayahan ay wala po kaming magagawa. Dalangin din po namin ang sambayan ni Kuya Melchor Canlas, Kuya Narsing Canlas, Kuya Monching Canlas sa patuloy na kanilang pangunguna sa kanilang iglesia, sa kanilang mga nasasakupan. Patuloy niyo po silang samahan. Ganyan din ang sambayan ni Brother Roberto Torres, kung ano man ang kanyang mga nararanasan. Pasalamat sa kasama namin sa panalangin sa mga sandali na ito. Ngayon din si Nanay Nerissa Francisco, kasama si Brother Rinaldo Eusebio, ang kanilang buong pamilya, si Veronica at ang kanyang mga kalaro, at ngayon din ang lahat ng mga apo ni Nanay Nerissa. Ang sambayan din ni Brother Tristan Lee Masaro, sama namin sa panalangin kasama ng kanyang buong pamilya. Ngayon din ang sambayan ni Sister Penny Ronas ng De La Cruz, Sister Rose Cruz Encarnado, kasama ng kanilang mga buong kahilingan at pasalamat sa kanilang pamilya. Ang sambayan ni Ma'am Femi Sabat, kasama ang buong Gais Church, Gais School, at ngayon din ang mga programa na paparating, ang mga parents, financially, ang mga kids sa kanilang pag-aaral, at ang mga teachers sa kanilang mga pangailangan. Ngayon din ang sambayan ni Sister Marites Curameng, kasama ng kanyang buong iglesia, ng kanyang buong pamilya, at ang sambayan ni Sister Belinda Salvania, Sister Helen de la Cruz Malyari, kasama na sina Ma'am Carmen, sina Doc Partida, at kagalingan din kay Sister Melba Yenson. Kasama namin sa panalangin din ang sambayan ni Sister Melissa Gamboa at Sister Ellen Alpindo. O dakilan Diyos, kasama namin din sa panalangin ang mga kapatid na nasa background, hindi namin nakita ang mga pangalan, kasama namin na nalangin sa ngayon. Bigyan niyo po ang aming mga panalangin ayon sa inyong kalooban at hindi namin nais. At salamat sa patuloy na pagtinig sa aming panalangin. Humihiling po kami ng kapatawaran kung saan niyo kami nasumpong nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Po, salamat po sa mga prayer warriors. Salamat po sa patuloy na sumubaybay, and salamat sa patuloy na nagsishare. At salamat sa mga bagong viewers natin. At kayo po invited muli. Sino nag-invite sa inyo? Si Jesus po ang nag-invite sa inyo na muling bumalik dito sa devotional and prayers. At tayo patuloy na matuto pa. Tayo patuloy na lumago. At tayo patuloy na mag-invite sa mga kapatiran natin na naghihintay din sa nalapit na pagbalik ni Jesus. Kay Brother Roberto Torres, Tristan Lee Masaro, welcome po. At ini-invite po ulit kayo bukas dito. At kay Sister Marites Curameng, salamat po ulit sa pagbabalik. Po. At hanggang bukas po muli mga kapatid, salamat. 33 na tayo ngayon, kaya 28 lang. Nawa yung mga bagong pasok, kung di mo kayo nag-comment, sinama ko kayo sa panalangin, hindi mo nabanggit yung pangalan niyo po. At hindi naman sa mga hindi ko nabasa yung pangalan, salamat po sa inyo at balik po tayo bukas mga kapatid. Sama-sama tayo ini-invite ni Jesus bukas na muling magpatuloy
sa ating devotional and prayer. Salamat po sa lahat. Sama-sama tayong lalago mga kapatid. Sama-sama tayong matututo. Sama-sama tayong mapapalapit kay Jesus sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Sama-sama tayong sasalubong sa kanya na po. God bless morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.